So nakakalungkot lang isipin sa nangyayari sa ating paligid ngayon dahil sa COVID-19. Kung mapapansin natin, ang laman ng mga balita ay puro COVID-19 na lang. Sa mga social media, puro na lang makikita mo patungkol ay sa COVID-19. So para nakakasawa ng makita, marinig yung mga balita tungkol sa COVID-19. So sa araw na ito, imbes na pag-usapan natin yung mga bagay na nakakapagpalungkot sa atin at nagbibigay ng pangamba, since na sabi sa atin ng binigay sa atin ng Panginoon ay ang living hope. So pag-usapan natin kung ano ba ang pag-asa, kung ano po ba ang mangyayari sa atin pagkatapos ng COVID-19 na to. Ano ba ang mangyayari pagkatapos ng COVID-19 na to? So hindi natin alam kung ano yung exactly talaga mangyayari after nito, pero naniniwala ako na ang COVID-19 na ito ay hindi magtatagal. So hindi natin alam kung kailan, pero ito ay matatapos kahit ito, dahil ito yung katotohanan. Hindi natin alam kung ano yung exactly mangyayari after nun, pero may binibigay sa atin na pag-asa ang Panginoon. So yun ang titingnan natin ngayon. At ano ba yung mga kailangan natin i-expect na ipapakita sa atin ng Panginoon sa pagkatapos ng pandemic na to. Una is yung new start. So napakasarap isipin na pagkatapos nito, merong bagong pag-asa. Merong bagong simula na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Marami sa atin dahil sa mga lockdown, sa mga quarantine ay isang pagkawala ng trabaho or pagkawala ng kita. So, maraming mga tao ang maraming plano na hindi natuloy dahil dito. At meron namang mga lugar na talagang infected na. So, nakakalungkot isipin na sa kabila ng lahat na merong ibibigay sa atin ng Diyos. At meron silang binibigay sa atin na living hope na magkakaroon tayo ng simula. So, during COVID-19, marami ang mga nawala, merong hindi natuloy, but naniniwala ako na merong ipapalit ang Diyos dyan na mas bago at mas maganda. So, nakasabi niya sa Biblia na pagka merong inalis sa iyo ang Panginoon, meron ding ibibigay sa iyo ang Panginoon na mas maganda. So, yun po yung pangako ng Panginoon. So, naranasan natin to, masakit, nakakalungkot, pero pagkatapos nito, ang sinasabi ng Lord ay bibigyan tayo ng panibagong simula at pag-asa na nagmumula sa Panginoong Diyos. So, ang araw ay hindi sisikat na hindi lulubog. So, minsan darating talaga tayo sa point na magkakaroon tayo ng darkness, mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Many times na pagdadaanan natin yan. Pero, after nyan, may bagong araw na sisikat para sa ating lahat. Yes, gabi lang yan di ba? Gabi lang yan. Ang sabi sa Biblia, weeping comes in the night, but joy comes in the morning. Sisikat din yan, ang panibagong araw, ang panibagong simula para sa ating lahat. So, we have to wait patiently. Hintayin natin yung araw na pagsikat ng araw. Maaari ngayon ay nakalubog pa siya, malamang maaari na sa dark times tayo ng COVID-19, pero expect natin na may ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos ng bagong araw at bagong simula. Sabi sa Lamentations 3:22 to 24, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. Minsan, kailangan muna natin dumaan sa pagtitiis. Kailangan muna natin masaktan. Kailangan muna natin mahirapan para sa bagong simula. So pag nagbibigay si Lord ng bagong panimula, hindi yan mabilisan Kailangan muna tayong dumaan sa proseso bago tayo bigyan ng panibagong simula. So, kilala nyo si Joseph the Dreamer. Alam naman natin yung kwento niya sa
sa Biblia, di ba? Mababasa niyo po yan sa Biblia po, yung buhay ni Joseph the Dreamer, which is binenta siya ng mga kapatid niya doon sa Egypt. So ganun din yung pagkaiwas siya doon sa Potiphar, kay Potiphar, yung tawag din yung asawa ng isang general doon. At dahil kumbaga wala naman siyang kasalanan, na yung sinabi sa kanya ni Potiphar na pinagsamantalahan niya, which is pinaniwalaan ng asawa. So dahil doon ay nakulong siya, 'di ba? So naranasan niya or binigay sa kanya yung paratang na hindi naman niya ginawa. Inakusahan siya ng rape kahit hindi niya man ginawa. Nagkaroon din ng taggutom, nagkaroon siya ng maraming pinagdaanan doon sa Egypt. Naranasan niyang masaktan, maghihirap, pero ang ginawa niya sa kabila ng lahat yon, nagtiwala siya sa Panginoon. Hindi siya nanatili sa ganon kalagayan. After niyang maranasan ang lahat ng ito, ang nangyari sa kanya, siya ay pinagpala, siya ay naging governor ng Egypt dahil tinulungan niya yung isang pharaoh doon, 'di ba? So simula noon, gumanda yung pamilya niya na iligtas niya, nagkaroon sila ng magandang buhay, nagkaroon sila ng kapatawaran sa bawat isa, pinatawad niya yung mga kapatid niya. So sa kabila ng lahat ng sakit ng naramdaman niya at sa kabila ng lahat ng naranasan niya, na naging slave man siya, inakusahan siya ng kasalanan na hindi naman ginawa, at nagrana siya ng taggutom. Sa kabila ng lahat na yon ay naranasan niya, pinagpala pa rin siya ng Panginoon, dahil ang una niyang ginawa is siya ay nanatiling tapat at siya ay nanatiling nanampalataya sa Panginoon. So naranasan ni Joseph ang lahat nun, pero pinagpala siya ng Panginoon at nagkaroon siya ng panibagong simula sa kanyang buhay. So nakita ko na parang ganun din tayo, yung naranasan ni Joseph, the dreamer. Naranasan niya makulong, naranasan niya magutom, naranasan niya masaktan. Maaari din na ganyan yung nararanasan natin sa panahon ngayon. Ang magandang ginawa ni Joseph dito is nagtiwala siya sa Panginoong Diyos. At dahil sa pagtitiwala niya, yung kalagayan niya ay hindi na natili doon. Nagtiwala siya at binigyan siya ng new start sa kabila ng lahat na pinagdaanan niya. At alam ko, ganyan din ang mangyayari sa atin ngayon. May pinagdadaanan tayo ngayon, yes, mahirap. Sa kabila ng pinagdadaanan natin ngayon, may naghihintay sa ating simula, sa ating lahat. Dahil dito sa mga lockdown na to, sa mga quarantine to, magtiis lang tayo sa mga nararanasan natin ganito. Tulad ng ginawa ni Joseph, tiniis niya lahat ng yon, lahat ng hirap, magtiis tayo, magtiis tayo, dahil may ibibigay ang Panginoon sa atin matapos tong quarantine na to, 'di ba? So hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganitong problema, 'di ba, sa COVID-19. Lahat tayo, halos buong mundo naranasan natin. Hindi lang dito, UAE, Singapore, every people in the world, 'di ba? Ang importante dito is meron tayong Panginoong Diyos na maasahan. Meron tayong Panginoong Hesukristo na magtutulong sa atin at magbibigay sa atin ng hope na merong pag-asa, bagong simula dito sa COVID-19 na to. So yun ang pinangahawakan natin, 'di ba? At yun din ang sinishare natin dun sa mga taong walang Diyos sa kanilang buhay. Kaya tayo ay patuloy na nagsishare ng magandang balita na kailangan lang natin tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, na tayo ay maniwala at sumampalataya lamang sa Kanya, ay tayo ay Kanyang tutulungan na maiahon sa anumang klase ng pagsubok na ito. So, yung Diyos ni Joseph noon na tumulong sa kanya noon, na nagbigay ng bagong simula, siya rin ang magbibigay sa atin
ng bagong simula. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. So, hindi lang new start ang bibigay sa atin. Hindi lang new start. Ang pangalawa ay meron tayong ibibigay sa atin ng Lord na new strength or panibagong lakas. Basahin natin sa Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, ang main reason kung bakit mayroong ganitong lockdown, quarantine, para hindi na lumagana pa yung COVID-19. Para hindi na makahawa pa at makaiwas tayo sa threat ng sakit na to. So, alam mo ba na hindi lang to ang purpose ng quarantine? Ang reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga enhanced community quarantine, lockdown, at mga ganitong curfew at stay at home is dahil para magkaroon tayo ng panibagong lakas. Diba? Pansinin nyo, halos isang buwan or 1 month more than tayo na walang gagawin, more on kapahingahan, more on tulog, more on kain, wala tayong gagawin. Wala tayong iisiping trabaho. Kumbaga, sa bahay ka lang, dito ka lang sa bahay, mag-i-stay ka lang dito. Ang way ni Lord para i-restore yung lakas natin, para magkaroon tayo ng panibagong lakas. So, itong community quarantine na to, ito yung chance to redeem our strength. Ang iba sa atin, sub-sub sa trabaho, puro trabaho na lang, stress tayo masyado sa trabaho natin, walang tayong pahinga, walang tayong time sa pamilya. Minsan, hindi na tayo nakakain ng maayos, di ba? Hindi tayo makakatulog, nade-depress tayo sa trabaho, sa business, wala na tayong time sa ating sarili. So, itong quarantine na to, itong chance na to is, ito yung inalaw ni Lord para tayo ay makapagpahinga, para ma-restore yung lakas natin, para magkaroon tayo ng bagong lakas. Marami sa atin nagreklamo, trabaho na naman, pasok na naman, ganito na naman yung gagawin natin, pasok na naman sa school. Ito yung binigay ni Lord. Binigyan tayo ng chance, binigyan tayo ng time na tayo ay makapag-renew ng strength, di ba? Kahit anong estado mo sa buhay mo, politician ka man, artist ka man, or sikat ka man, or may kaya ka man, atleta ka man, or ordinaryong tao, empleyado, lahat tayo naka-quarantine, di ba? Maliban doon po sa mga frontliners natin na kumbaga, ito yung kaparaanan din ng Panginoon sa kanilang buhay upang ma-test or ma-measure kung gaano yung pananampalataya nila sa Panginoon, kung paano nila i-entrust yung kanilang buhay, yung kanilang safety sa Panginoon. At kapag ito'y napagtagumpayan ng mga frontliners, this is where the glory of the Lord reveals, di ba? So there are lots of chance, kumbaga there's a lot of reasons to give thanks whenever na magpupunta ka doon sa hospital or pupunta ka sa iyong trabaho, kung ikaw ay frontliner man. Pag ito'y napagtagumpayan mo at sa buong araw ng pakikipagbuno o pakikipagbaka mo dito sa iyong trabaho bilang isang frontliner, kapag ito ay napagtagumpayan mo, ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon na ikaw ay nanatiling malusog at naitawid ang ganumang klaseng pagsubok. So, tuloy po tayo. So, bakit? Kasi ito yung hinihingi natin sa Panginoon eh. 'Di ba? Hindi naman yun basta-basta na pag naghihingi tayo sa Panginoon, ibibigay agad sa atin, 'di ba? So, may mga kaparaanan ang Panginoon. May kaparaanan siya. So, ito yung binigay niya. So, kailangan natin magpahinga para magkaroon ng lakas. Mahirap lumaban sa buhay kapag ikaw ay pagod, 'di ba? So, binigyan tayo ng Panginoon ng opportunity para makapag-rest, at pagkatapos ng rest na to ay bibigyan tayo ng new strength, 'di ba?
Kasi inaabuso natin yung sarili natin eh. Sobra-sobra na lahat. Wala namang masama dyan, pero minsan sumasobra na rin tayo to the point na naaabuso na natin yung sarili natin at yung mismong katawan natin ay bumibigay na. So, nagkaroon tayo ng ganito. Inallow ni Lord para makapagpahinga tayo. Sa Bible, kung mababasa nyo yung story ni Elijah, diba? Dumating siya sa point na burnout siya, na depressed siya dahil sa mga pinagdadaanan niya. Basahin natin sa 1 King 19 verse 4. Then Elijah walked for a whole day into the desert. He sat down under a bush and asked to die. I have had enough, Lord. He prayed. Let me die. I am no better than my ancestors. Pansinin niyo po dun sa verse 4 na yon. Hiniling niya sa Panginoon na siya ay mamatay na. Dahil ayaw niya na mabuhay. Pagod na siya. Gusto niya nang mamatay nung time na yon. Maraming sa atin na nangyari yung ganyan. Nadidepress tayo. Na-depress tayo sa buhay natin, sa buhay pag-ibig, sa buhay personal nating mga suliranin, di ba? Nadidepress tayo sa ating trabaho. Minsan, nafe-feel natin, nababurnout na tayo. Say for example, yung mga doctors, di ba? So wala na silang pahinga at hindi na sila natutulog, di ba? Nababurnout na siya at ganoon din yung mga ibang mga nagtatrabaho sa constructions, di ba? So halos araw-araw na nakakabilad sila sa araw at masyado na silang exposed sa physical jobs. So kumbaga burnout, di ba? Marahil pareha tayo ng pinagdaanan ni Elijah. Pero kung babasahin natin yung verse 5 to 6, ito po yung ginawa ni Prophet Elijah. 1 King 19 verse 5 to 6. Then he lay down under the tree and slept. Suddenly an angel came to him and touched him. Get up and eat, the angel said. Elijah saw near his head a loaf baked over coals and a jar of water. So he ate and drank. Then he went back to sleep. So ano po yung napansin niyo doon sa binasa natin? Natulog si Elijah, kumain siya, at pagkatapos nun ay ni-restore ulit yung lakas niya. Nagawa na niya na ulit yung will of Lord, 'di ba? Yung kalooban ng Panginoon na mas lalo siyang nagkaroong positibo, 'di ba? So pagkatapos niya yung magpahinga. So maaring depressed ka, burnout ka, stress ka sa buhay mo, marami ka ng pinagdadaanan. You know, this is the answer. You have to rest, 'di ba? Tulad ng ginawa ni Prophet Elijah, natulog siya, kumain, he took time, 'di ba? So after this, 'di ba? I-grab natin yung opportunity na binigay sa atin ng Panginoon, 'di ba? Tayo ay magpahinga. I-renew natin yung mind natin, pag-aralan natin yung salita ng Panginoon, 'di ba? Makipag-usap tayo sa family natin, tawagan natin yung mga mahal natin sa buhay, sabihin natin sa kanila na mahal natin sila, at magpahinga tayo, kumain tayo, at ganito yung kailangan natin gawin habang nandito tayo sa stage ng mga quarantine at lockdown. Pinagpapahinga tayo ni Lord. Matulog ka muna, magpakalakas ka, dahil after nun meron ulit tayong battle, 'di ba? Para sa susunod na pagdadaanan natin, meron na tayong panibagong lakas na nagmumula sa Panginoon. At yan ang pinaka-the best na mangyayari sa buhay natin pagkatapos ng quarantine na to at lockdown na to. Meron na tayong new strength that is coming from the Lord. So habang magpahinga muna tayo sa oras na to, di natin alam kung kailan tayo ulit magkakaroon ng ganito, di ba? So hindi mababayaran ng anong halaga yung binigay na opportunity sa atin ng Panginoon na habang nandito tayo sa quarantine, di ba? So take a rest. After nyan, fight again, di ba? So after to, hindi lang new start at hindi lang new strength, di ba? Lastly, ito yung new story, di ba? So after nito,
ang lahat sa atin ay magkakaroon ng panibagong istorya sa ating mga buhay. Diba? May panibago tayong chapter sa ating buhay. So, ganoon naman sa mga story, di ba? Hindi lang naman isang chapter yan So, meron tayong iba-ibang klaseng pages, di ba? So, may pagkatapos ng isang chapter, meron naman tayong panibagong chapter. At I do believe na napakagandang istorya ang ikikwento natin, di ba? Nang dahil sa nangyaring experience na to at nangyari. So, ikikwento natin yan sa ating mga anak natin, sa susunod na generation, na kung paano natin napagtagumpayan ang pagsubok na to, at kung paano ang Panginoon sa atin ay naghari, diba? Kung paano ang mga tao natutong manalangin, kung paano ang Panginoon natutong lumapit sa Diyos, at kung paano sila natuto na pahalagahan yung kanilang pamilya, yung kanilang natuto silang i-recognize yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa kanila at ipagpasalamat na ito ay galing sa Panginoon, na maliit man ito or malaki ay kanilang na-appreciate. At dun din nagkaroon tayo ng realization na sa mga buhay na mga ganon ay kailangan natin maging kontento sa ating buhay, diba? Na anuman ang mangyari, kailangan natin magpasalamat dahil napagtagumpayan natin. So ito yung mga bagay na pwede nating ilagay sa bagong istorya ng ating buhay. So, kung paano tayo iningatan ng Panginoon, kung paano nag-provide ang Panginoon sa atin, na ang Panginoon ang ating naging inspirasyon, at ito rin ang magiging inspirasyon ng mga susunod na generation, diba? So ito yung dadalhin natin hanggang sa pagtanda natin. So mas maganda talaga na tayo yung mga karanas, diba? So blessed tayo that we experience this kind of things, diba? Na naranasan natin yung kabutihan ng Panginoon. So sa kabila ng pinagdadaanan natin, kailangan natin magsaya, diba? We have to rejoice kaysa matakot, kaysa sa mag-worry, diba? Kasi alam na natin yung ending ng buhay natin na tayong lahat na kay Kristo, diba? Bagamat hindi pa ito nangyayari, ay alam natin na magtatagumpay tayo. Sabi nga sa 1 Corinthians 15 verse 57, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." So ang sabi nga ng Panginoon, kailangan lang natin isurrender yung ating buhay sa ating Panginoon, at kung ano man yung ating mga kahilingan, kung ano man ang ating mga suliranin at pagsubok, kailangan ibigay natin lang sa Kanya, 'di ba? Kasi sabi nga po sa Biblia, the battle is for the Lord and the victory is ours. So tayo po, alam natin sa sarili natin, dahil kay Kristo malalagpasan natin to. Mawawala ang COVID na yan, magkakaroon ng next chapter sa buhay natin, panibagong lakas at panibagong istorya, panibagong chapter, diba, sa ating buhay. So kahit hindi pa nangyayari, binibigay ng pag-asa sa atin ng Panginoon, diba? So ang kailangan natin gawin is sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:16 verse 18, diba? Maggalak kayong lagi. We have to rejoice, diba? Although masasabi mo or marinig mo sa kanila, paano tayo mag-rejoice, diba? Paglabas mo pa lang, mag-worry ka na, diba? Kasi baka pagdating mo ng bahay is magkakaroon ka na ng sakit. No, we have to trust in the Lord that we are protected, diba? Ang sabi ng Panginoon, we have to rejoice no matter what, at magsipanalangin. We have to pray continually, diba? So walang patid. Sabi nga po sa Biblia, pray without ceasing, diba? So patuloy lang tayo sa panalangin, dahil alam natin ang pangako, ang hawakan natin yung pangako ng Panginoon sa Mark 11:24, that whatever you ask in the prayer, believe that you have received it and it will be yours. So kaya po, ang sabi po dito, ang kalooban po sa atin ng Panginoon, rejoice always, and we have to pray continually. Magsipanalangin tayo ng walang patid. So sa verse 18, sa lahat
ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So yun po, at kailangan po natin magpasalamat at i-consider natin lagi sa buhay natin na anuman ang mangyayari, anuman po ang pagsubok na dumarating sa atin, ito po mga pinapatupad ng mga community lockdown, quarantine, ay ipagpasalamat po natin sa Panginoon dahil meron po itong great purpose. So sabi nga po sa Biblia, hindi mo siya maiintindihan sa ngayon, but soon you will understand and it will reveal the glory of the Lord. Dahil kung mapapansin niyo po, sa stage na to ay natuto tayong manalangin, natuto po tayong magtiwala sa Panginoon, at natuto po tayong lumapit, at doon po nagpapatunay na ang Panginoon po ay buhay. So palagi po natin ilagay sa ating puso na anuman ang mangyari, anuman po ang nangyayari at mangyayari pa, kailangan natin itiwala lamang po sa ating Panginoon ang ating buhay. So yun lamang po ang aking devotion sa araw na ito, at magsilbi po sana ng aral at magsilbi po sana ng inspiration or encouragement sa lahat po ng hihina. Doon man po sa mga bago lang po sa pananampalataya, patuloy lang po tayo sa pagsik sa kalooban ng Panginoon sa atin. At ako po ay nagpapasalamat at narito po kayong lahat, at mapasa inyo po ang kapayapaan, ang peace ng ating Panginoon. So tayo po muna ay manalangin. Salamat Ama. Thank you Lord God. Salamat Panginoon sa natapos namin Lord God na devotion Panginoon Lord. Lord, maraming salamat Panginoon sa panibagong umaga na binigay mo sa amin Panginoon. Tunay nga Panginoon Lord, na ang sinabi mo sa iyong salita, that your steadfast love Lord God and your mercy never ends Lord, and it's renewed every morning. Lord, we thank you Lord God sa mga aming nararanasan. Lord God, we consider it Lord as a blessings from you Lord God. Ito pinagdadaan namin Lord God ng mga quarantine, extension Panginoon ng lockdown Panginoon. We know and we believe Lord that you have a purpose Panginoon sa mga panahon na ito Panginoon. Lord, i-bless mo Lord God ang puso ng bawat isa. Patawarin mo kami Panginoon sa aming mga nagawang kasalanan, nagawang mga naisip, nasabi at naramdaman Panginoon na hindi nakakagugod po sa inyo. Lord, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, at sa buong araw po Panginoon, ingatan mo ang bawat isa Lord God, at bigyan mo Panginoon ng protection Lord God, and let your protection and safety Panginoon be with us all Panginoon Lord God. Lord, we to you all the glory, to you all the honor, and this all we pray in Jesus name. Amen. So maraming salamat po. God bless everyone.